Please welcome our very own kitchen superstar, actor, restaurateur, and chef, Marvin Agustin. Good morning, isang Bikutan! Okay, ang mangyayari ho, ang ating mga cooks, yung napili namin nationwide na nanggaling sa Cebu, Davao, Iloilo, Pampanga, Pangasinan, magkakaroon sila ng cooking demo today. Para sa rin. Yan. Siyempre, pakilala ko muna sa inyo ang ating Masters of the Table. Tulad na sinabi ko kayo na, kahit na mapasa, nakasmile, ito ang tinitingala namin lahat pagdating sa mga cooking demos at cooking show. Ang veterano ho, please all welcome Chef Sandy Daza. Good day to you, sir. Food columnist po siya ng Philippine Daily Inquirer. And our next Master of the Table, Carrot Chef. Papangmayaman ito. Gold ang dating. Gumraduate po siya ng PUP Santa Mesa, maker of the world's most expensive sushi. Gano'n kaya kamahal ito? Promoter din ng culinary tourism in the Philippines. Let's all welcome Chef Angelito Araneta Jr. Ang nagdadala ng show namin, ang pinaka-pogi, kilabot ng mga babae chefs! Woo! Ang kauna-una ang Pinoy Executive Chef ng Bansa, ng Diamond Hotel at ang founder ng Clicks, Chef Boy Longro. Asuplano effect lang yan. Huwag kayong papaakit masyado. Okay, simulan na natin. Ara and TJ, palakpakan po natin. Hi everyone, welcome to our show. I'm Ara. I'm TJ. And this is Cooking with the Superstars. Bali ngayong araw, magluluto tayo ng crusted Dory fillet with summer vegetables and cream corn. Pare-pareho sa lahat ng mga cooks ang ingredients at sukat ng mga ito na gagamitin sa kanilang ituturo na dish. Good morning po. Bali first, cut natin yung ating cream dory into manageable square size na mag-fit lang sa ating pan. Yeah, of course, because we have different sizes of pan no, sa bahay. So, depende on kung gaano kalaki yung pan ninyo na pwedeng mag-fit doon talaga yung dory. Tapos set aside natin kasi gagawa tayo ng yung crust sa taas. Kailangan natin sa crust is 1 cup of breadcrumbs. Yung eggs dapat i-beat siya, right? Yes. Okay. Dapat beat. Kasi mamaya i-soak natin yung half fish. Tapos, medyo mahiyain pa si TJ sa harap ng camera at sa harap ng ibang tao. Sa bahay kasi nila, computer ang madalas niyang kaharap. Ito po, yung trip ko araw-araw, Dota lang Dota. Simula umaga hanggang gabi. Yung break ko lang yung cooking time. Masasabing risk taker si TJ kapag pagluluto niya ang pinag-uusapan. Kung limitado lang ang ingredients, gagawa niya ng paraan para lang mapasarap ang niluluto. Siguro yung mga hindi pa ginagawa sa isang luto or parang isipang, oh, ba't ginawa mo yun dyan? Tapos, nagawan mo ng paraan, tapos sumarap. Parang, pinahirapan mo sarili mo, pero worth it naman. Lagyan natin ng parsley, tapos ready na ating pasta salad. Ang
Ang pagluluto rin ang kanyang paraan upang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Sarap. Lahat ng luto ko, inuubos yan eh. Kaya #1 fan ko yan. Ako yung pinakaunang taong tumitikim ng luto if masarap o hindi. Tapos nagsasuggest rin ako kung anong idadagdag o ibabawas sa taste ng niluluto niya. Hindi katakataka na sobrang close sina TJ at ang kanyang kapatid na si Tate. Lumaki ang dalawa na malayo sa magulang dahil nagtatrabaho ang mga ito sa ibang bansa. Kaya naman, agad-agad binalita ni TJ sa kanyang magulang ang kanyang pagkapasok sa Kitchen Superstar. Congratulations! Yay! Ayun bro. Tatay, malakpak! Ano na rin, mano ko na rin kay nanay tsaka kay tatay, maging proud din sila. Uy, yung anak ko, ganito. So, siguro after nito, pag mag-apply ka ng kasi dati pag nag-apply sa mga restaurant na hindi ako natatanggap kasi wala akong cooking experience. Nang dahil dyan, all out ang ating resident gamer para maging kauna-unahang Kitchen Superstar. Kasi alam ko magagaling din sila eh. Siguro, gagawa na lang ng paraan. Katulad sa Dota, yung kapag may yung bang sa details or sa mag-gather ka ng information or gather ka ng resources katulad sa information or mag-content study para at least naman siguro maka-edge sa kanila. Yung meron kang mga nalalaman na di nilalaman. So, pag napakita mo na sa show, gulat. Sana tuto yan. Lalagyan natin ng Parmesan cheese para may flavor siya. Tsaka yung most important ingredient natin, ano yun, TJ? Salt and pepper. Yeah, salt and pepper, alright. Lagi tayo na yun sa salt and pepper. Kasi dinivide namin yung sasabihin and then yung kung anong gagawin. And we have the spinach. Yan, oo. Our plating goes like this, no? We would like to put the cream corn sa ilalim. Wow! Here. And to top it all, we have our summer vegetables. At current plating natin, medyo may height siya ng konti, no? Oo. Yan. I'm sure they will enjoy this. Yes, very. Masters of the table, now I present to you the yellow team. Si TJ po, at saka si Aramina. Ay, Ara lang pala. Ayan ang kailang crusted dory. Of course, Chef Sandy, Chef Angelito, and Chef Boy. Presentation alone, panalo na. No, very nice combination of colors and textures from what it looks like. Wag masyado gumagamit ng English kasi para makarelate sa atin yung yung masa. Hindi naman masa, I mean yung audience. Yung sa susunod, kung halimbawa alam natin sa mall tayo gagawa, tapos alam natin electric stove yung gagamitin natin, better siguro kung mag-practice tayo sa bahay using electric stove. Kasi mahirap magtansya eh. Mahirap magtansya na lulutuin pagka hindi true flame yung gagamitin. Hindi naman siya overcooked, na brown naman yung crust natin. At na lumabas naman ang tunay na lasa, yung moisture, nandyan, yung blending ng sauce, hindi masyadong sticky. Yung tomato na luto naman. At yung onion na pinasutin. So, for me, it's one of the best. Puntahan na natin ang blue team, Marlin and MJ.
Kung simple lang ang strategy nila Ara at TJ, sina MJ at Merlin naman, may role-playing na gimmick. Hello there. You look at them when you say hello. Hello there! We are the blue team and we're going to cook the Crusty Dory filet with summer vegetable and cream corn.